Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Makikita sa Paris Olympics sa unang pagkakataon si Filipino weightlifter John Ceniza pagkatapos magkwalipika ito sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup na ginanap sa Phuket, Thailand. Nabuhat ng 26 anyos na si Ceniza ang kabuang 300 kilo sa 61 kg division ng huling qualifying event para sa Paris Olympics. Nadagdagan ang kanyang personal best na 298 kilograms at sapat na ito para manatili sa top 10 rankings ng mga atleta sa kanyang weight division. Sa kabuang 300 kilograms, 132 kilograms ang nabuhat ni Ceniza sa snatch at 168 kilograms naman sa clean and jerk. Una nang nakakuha si Ceniza ng mga silver medals sa 2019 at 2013 Southeast Asian Games at muntikan nang makaakyat ng entablado sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China nitong nakalipas na taon. Naniniwala naman si Samahang Weightlifting ng Pilipinas o SWP President Monico Puentevella na may tsansang makaakyat ng entablado si Ceniza sa Paris at kung matutupad ay siya ang magiging kauna-unahang Pilipinong weightlifter na makakuha ng medalya sa Olympics. Sa ngayon, si Ceniza pa lamang ang Pinoy weightlifter na siguradong pasok na sa Olympics. Si Rose G. Ramos, kahit na namuno sa kanyang grupo sa 49 kg division, ay hindi nagkwalipika sa Olympics pagkatapos pumwesto ng ika-11 sa lahat ng mga atleta sa kanyang weight division. May pag-asa pa rin si Ramos na makapasok sa Olympics kapag mayroong isa sa top 10 ang nagdesisyon na hindi nasasali sa quadrennial meet. Ilalabas ng IWF ang huling listahan ng mga weightlifting qualifiers para sa Paris Games sa darating na Mayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas maganda ang ipinakitang laro ng Eco Oil Lasal sa second half ng kanilang laban para kunin ang panalo 89-61 sa pagpapatuloy ng 2024 PBA D-League Aspirants Cup na ginanap sa Inaris Sports Arena sa Pasig City. Kinontrol na ng two-time defending champions ang laro pagdating ng third quarter para mawalan ng pag-asa ang kanilang baguhang kalaban. Nanguna para sa Green Archers si Jonel Policarpio sa nagawa nitong 18 puntos, 6 na rebounds, 3 assists at 2 blocks. Nananatiling perpekto ang record ng Lasal sa 3 panalo at kasalukuyang nangunguna sa team standings. Nakakuha naman ng tulong si Policarpio kina Henry Agonan na nakapagtala ng 13 puntos, 9 na rebounds at 2 blocks at kay Mike Phillips sa naambag nitong 9 na puntos at 12 rebounds. Tanging si Jason Puentevella at Justin Guevara ang nakagawa ng double digits sa panig ng Scorpions sa nagawa nilang 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Ang CEU ay ang reigning Universities and Colleges Athletic League champion. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pamamayagpag ng National University sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Ito ay matapos talunin ng Lady Bulldogs ang mas nakababatang University of the East Lady Warriors 25-14, 25-14 at 25-12 sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Maganda muli ang ipinakitang laro ni Belia Belen sa nagawa nitong 13 puntos, 10 excellent receptions at 10 excellent digs habang nanguna sa scoring sa NU si Eliza Solomon sa nagawa nitong 14 na puntos kasama pa ang 5 excellent digs.
Sumunod naman si Vange Alinsog sa kontribusyon nitong 9 na puntos, 4 na digs at 2 receptions, si Lams Lamina na nagtapos ng may 13 excellent sets at si Chami Maaya na nakapagtala ng 8 markers. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng NU para pagandahin ang kanilang kartada sa 8-2 habang bumagsak ang UE sa 2-7 sa team standings. Susunod na mga kalaban ng Lady Bulldogs ay ang Ateneo de Manila University sa Abril Agis sa kaparehong venue, habang makakatapat naman ng Lady Warriors ang De La Salle University sa Abril 9 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.